Alam natin na tagpo na ito ng banal na kasulatan na kung saan tinanong na Jesus si Pedro na iniibig mo ba ako? May mga mahalagang bagay na nais natin pagnilay-nilayan sa araw na ito. Una, yung pag-ibig kay Jesus ay hindi lang basta pag-ibig. Bahagi ho, ito ay alin? Pag-ibig na higit kaysa mga ito. Yung pangunguna ng pag-ibig sa Diyos. So, lahat tayo pwede natin sabihin na iniibig namin ng Diyos. Pero baka panghuli, panglala, hindi panguna. Yung hamon na pinapahayag na Jesus si alin? Yung pinakauna. Kaya nga sa 10 utos ng Diyos, yun ang pinakauna. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ng higit sa lahat. Uunahin ang Diyos. Hindi pwedeng pangalawa lang. Kinakailangan unahin ang Diyos. At ito po yung medyo may malaking amon. Sapagkat wala nga question, iniibig natin ng Diyos. Pero siya ba ang inuuna natin? Pangalawa, pag-ibig na ito na tinanong ni Jesus kay Pedro, para makabawi siya. Makabawi siya saan? Sa tatlong pagtatatluan niya kay Jesus. Noong tinanong siya na babae na nagkatrabaho sa kay Cephas. So anong sabi niya? Hindi ko siya nakikilala. Kanyang itinatuwa si Jesus ng 3 beses. Dito ay binabawi niya 3 beses din. Bahagi yun na makita natin na itong pag-ibig sa Diyos ay isang pag-ibig na alin na para din maibigay natin yung sabi nga natin, yung pangunguna at para din makabawi tayo sa ating kahinaan at kakulangan sa pagkakataong hindi natin napahayag ang ating pag-ibig sa Diyos. Ito ay nagpapahayag din na higit na katarungan. Kaya kapag sinabi natin pag-ibig, ito yung matuto ng tinatawag natin pagbibigay ng hinihingi ng katarungan. Ang pag-ibig ay hindi nito pinapawi o kung tawagin natin ay sinisira ang katarungan. Sabi nga ay love begins where justice ends. Doon lamang natin ibibigay yung tamang pag-ibig kapag naibigay natin ang katarungan. Kasi baka sabihin na hindi, iniibig mo naman ako ay pwede na i-justify yun nang wala kang pagbabahagi ng katarungan. Mali mong kaisipan yun. It should exist the requirements of justice. Dapat niyang higitan ang inihingi ng katarungan. Hindi pag-ibig tinatawag namin na maging dahilan para hindi mo ibigay ang katarungan. Bagkus,
Kung talagang ito'y tunay na pag-ibig, kinakailangan ibigay mo muna ang katarungan. Hindi tunay ang pag-ibig kung hindi mo muna ibinibigay ang katarungan. So napakahalaga po ang tinatawag natin pagbabalanse ng katarungan at ng pag-ibig. Pero yun, doubt begins where justice ends. Ang pag-ibig ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang katarungan. Pangatlo, ito yugto ng banal na kasulatan na nagpapahayag na pagkatanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? Ay nagpapahayag din po ito na pagkilos. Tumahimik kayo dyan. Tumahimik kayo. Tumahimik kayo. Pagkilos upang makatugon sa tinatawag nating responsibilidad. Bahagi o. Kaya anong sabi ni Jesus? Bakanin mo ang aking mga lupa. So hindi kapag sinabi mo pag-ibig, careless na. May kaakibat na responsibilidad. Paano, Father, yung mga irresponsableng pag-ibig? Baka hindi sila nahubog sa responsableng pag-ibig. Hindi pwedeng pag-ibig pagkatapos wala kang pangangalaga sa iyong iniibig. Hindi tunay na pag-ibig yun. May kaakibat na pagtanggap ng responsibilidad. At dito, para sa pahayag ni Jesus, kung iniibig talaga ni Pedro sa Jesus, ano yung kanyang tungkulin? Pangalagaan ang kanyang mga tupa. So bahagi rin mo yun. So ganun din kapag talagang iniibig mo yung asawa mo, hindi na yung asawang pangangalagaan mo, pati anak mo. Ano yan Kung tawagin natin, full package yan, full package deal. At yun yan pagtangkap ng responsibilidad na kaakibat ng pag-ibig. At ito yung itulog din natin ngayon sa harapan ng mga may kapal. Kasi para bagang ang pag-ibig ngayon ay isang damdamin lang. Ito rin ay may responsibilidad. Kinakailangan mong pangatawanan. Kaya nga yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin ay salita na naging laman. Hindi pwedeng salita lamang. May laman. Kaya kinakailangan yan. Sabi nga ang salita na naging tao, kinakailangan nating pangatawanan yung ating pag-ibig sa Diyos, o kahit na sa ating kapwa. Huwag nating hayaan na baka mali yung paghuhubog at pagkaunawa natin ng pag-ibig. At isa na rito yung kamalian ni Kellen, yung pag-ibig na walang responsibilidad.